Hello, good day. Welcome dito sa aking video. And pasensya na guys, wala talaga akong balak mag-vlog. Wala lang akong makita na any information regarding the interest rebate here dito sa Shopee. So, let me do this on my own. Ako na yung gagawa para sa inyo just for you to stay informed. Lalo na dun sa mga mahihilig mag-advance payment dito sa S-Loan. Just to tell you, S-Loan lang po to, hindi po to applicable sa SPay Later, okay? This video is all about the interest rebate kapag kayo mahilig mag-advance payment sa S-Loan. So, for example, ganito ang gagawin natin kapag yung kailangan natin humingi ng interest rebate kasi nag-advance payment tayo, yung ayaw na maraming bayarin, kaya nag-advance payment, ganyan. Dapat pati pala applicable lang to dun sa mga halimbawa 2 months pa bago matapos yung 2 months pa bago yung last payment, ganoon, bago matapos yung loan. Hindi to applicable sa last payment mo na tapos binayaran mo, nag-advance payment ka. Kumbaga advance payment mo is before the due date, hindi yun applicable na gano'n. Yung last payment mo na applicable lang to sa mga halimbawa 2 months ka pang magbabayad, yun, at least 2 months ka pa bago matapos yung last payment mo, gano'n. So, to proceed, ito yung ginawa ko noon. Ito yung history. Punta tayo sa Shopee kasi wala akong video nung ginawa akong advance payment. So ito, payment, ito yung ginawa ko nung February 15. Nung February 15 nag-cash in ako ng 17,000 para mabayaran ko lahat. Ayan, nagbayad ako ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan, 6 na payment sa S-Loan. However, 1, 2, 3, 4, 5, 6. However, isa dyan is last payment na. Kumbaga, last payment na ng S-Loan. So, hindi ko na siya pwedeng i-apply for rebate. Ganun, kasi hindi naman advance payment yun . So, tapos, nung pagkabayad ko ng February 15, ito ginawa ko. Nag-chat ako sa customer service sa Shopee. And then, ito yung chat nila. Ayan. February 15, 9:56 AM, nag-chat ako. And sabi ko, hi, nag-advance payment ako sa SPay Later at sa S-Loan. Kasi akala ko nung una SPay Later is kasali din. Kaya sabi ko, baka pwede makapag-request ng interest rebate. And then, sabi, understand, yan. I understand that you want to ask for interest rebate kasi alam mo yung sa customer service, call center din kasi, kaya alam ko yung mga ganyan, yung take ownership, ganyan. That you have me on the line, I'll do my best para matulungan kayo. So, ang sabi dito, to confirm po, is this a full payments on loan amount po? Sabi ko, opo. And then, nag-pull ako ngayon lang sa lahat ng loans ko. So, sige po, let me help na ma-request po ito for rebate. Ayun, tinanong nila yung active email address ko and then kinonfirm ko. Tapos hiningi nila yung loan IDs and reason for repayment. So, ang ginawa ko, kinopya ko yung mga loan IDs. Ang mga loan IDs nyo, tandaan nyo, pag yung kukunin nyo, punta kayo dito sa S-Loan, sa history. Tapos, halimbawa, ayan. Ito yung mga niloan nyo. Ayan, mga niloan ko yan. Pindutin ng isa, kung saan kayo, ayan. Ito yung loan ID, i-copy mo lang.
Yan, ika-copy mo, tapos ipe-paste mo kung saan man. Basta, i-copy mo itong mga to, yung mga loan IDs na yan, yung mga kung saan ka nag-advance payment. Ilagay mo lang sa notepad, tapos i-copy mo. Wala na kasi ako nung copy ko na yun. Pero ganito yun na mabaston. Tinapi ko siya sa notepad, isa-isa ko muna, makakapaghintay naman to. Ginanyan ko, loan IDs, tas yung number 1, 2, 3, 4, 5, 5 yan. Tas yung reason, para makapag-loan ulit ng isahan na hindi sabay-sabay ang bayad. Kasi iba-iba yung loan na yun, kumbaga, mabigat sa bulsa pag nagsabay-sabay na pinayaran. Ganun. Pero ang totoong reason ko niyan is para hindi ko na gamitin yung S-loan kasi mabigat nga sa bulsa. Tas one time na nagkapera ako ng malaki, binayaran ko na. And then, ang plano ko, hindi na talaga mangutang. Pero syempre, hindi ko yung sasabihin dito. Baka mamaya hindi ma-approve yung interest rebate, di ba? So, syempre, ganyan, gumawa tayo ng ibang reason na para baka kasi pag sinabi ko na para hindi na ako mag-loan ulit, wala na akong bayaran, isahan na lang, baka hindi nila bigyan yung interest rebate, di ba? Madali lang naman, di naman kailangan na seryosohin yun. So, sabi niya, pagka-send ko, got it po, let me file a request, ganon. Binigyan ako ng case ID. Ang sinabi dito is, pa-anticipate lang po ng email updates mula sa ating team within 3 to 5 business days at estimated lang po ito. Kaya maaari rin po kayo makareceive ng earlier updates than this time frame. So, earlier update, sabi niya 3 to 5 business days. However, yan, tapos na diba? Sabi din dito, posibleng makareceive ng earlier updates than this time frame. So, that date is 15. And then, nung 16, kinabukasan, however, nakareceive ako ng email. Ito. February 16, 10:59 AM. Naka-receive ako, sabi, Hi Evangeliana 03, which is my username sa Shopee. Good day and we hope this message finds you well. We acknowledge your recent inquiry concerning the possibility of an interest rebate. Following the complete settlement of your loan IDs, blah 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 blah, earlier than the agreed payment term. Ito yung mga loan IDs mo. Your request has been diligently reviewed and I am pleased to inform you that you are granted a total of interest rebate of 1,957 pesos and 84 cents. Yan ha, sabi. 1,957 pesos and 84 cents yung interest rebate na na-approve sa akin. So, the credited amount will be reflected in your ShopeePay account within the next 7 to 10 business days. We appreciate your patience and understanding during this process. Should you have any concerns other than this, you may sabi, within the next 7 to 10 business days. Na-receive ko to is February 16. So, I'll assume na 7 to 10 business days that 7 to 10 business days, that means hindi kasali yung Saturday, Sunday, and holiday. So, na-receive ko siya 16. 17 and 18 is holiday. So, mag-start ako ng count ng 7 to 10 business days is 19. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dapat mag-expect ako ng rebate is sa 27 pa. However, naka-receive ako ng rebate is 21. And here's the proof. Hindi ko sinasabi na lahat maging katulad ng case ko. Baka may mas matagal pa doon sa 21 na pasok sa 7 to 10 business days. Baka mayroon din maaga. Hindi pare-pareho. Ngayon, bumalik tayo sa history. Ito. So, ayun. Pumasok yung adjustment, which is the interest rebate noong February 21, which is just 3 business days.
Diba? Pumasok siya, ayan, makikita nyo naman dyan. Yan. Diba makikita nyo, ito, February 21 adjustment pa, nakalagay 1,957.84. So, ayun, na-receive, transfer ko na siya sa Gcash ko nung kanina lang, which is ngayon, ang date niya is February 22. So, ayan yung adjustment na nangyari. So, sana nakatulong sa inyo itong video na to, and para sa mga mahihilig mag-advance payment, makakuha kayo ng interest rebate. Basta as in advance siya, mga 2 months, 3 months before the last payment, ganon. Kasi kung last payment na lang yung i-advance mo, hindi ka na makakuha ng ng interest rebate nun, kasi may interest na yun applicable na yun sa last na babayaran yun. So yun lang. If you have any more questions regarding this topic, paki-comment down below na lang. Thank you so much, and by the way, this is my first siguro vlog or what, para lang makakapagbigay ng important information. And then thank you so much, and I hope you had a great day ahead. And kung may tanong ulit, just write it down below. Okay, that's it, and thank you so much, and have a great day.